Kailangan namin ngayon ng isang fertilizer para sa aming mga pananim. At dito kami kukuha ng aming fertilizer na mga dumi ng baka. Kaya let's go guys, at samahan niyo ako sa pagkolekta ng mga dumi ng baka na gawin naming fertilizer para sa mga pananim. At sa aking pagpangulikta ng mga dumi ng baka, ginamit ko lang ang aking paa sa pagkulikta kasi nakalimutan kong magdala ng stick para pangkuha ng dumi ng baka. At dahil sa mahirap din na gamitin ko lang ang aking paa, buti na lang may nakita akong plastic nito ng chichirya, kaya ito na lang yung ginamit ko na pangkuha ng dumi ng baka. Mga guys, at tingnan nyo naman ang mga baka, tumitingin din sila sa akin na nangunguha ng kanilang dumi. Para sa akin, bahala na ang mga nakakakita at sa mga kung sino man. Basta ang importante, makakakuha ako ng mga dumi ng mga baka na to. O diba, malilinis pa ang paligid nila. Sa wakas, napuno na rin ang aking balde. At oras na, napupunta na sa bahay kubo na kung saan nandun ititimpla ko tong yung dumi ng baka at iba pang pwedeng maging fertilizer. So let's go guys. Dito na tayo sa may bridge. O diba, ang ganda. Made of kawayan lang ito guys. Umuuyog-uyog. At yan yung dumi ng yung nauna namin na nakuha ng mga dumi ng baka. At ito yung dala-dala ko kanina. Ilalagay na natin dito. At ito guys, gawin natin yung parang ganito. Yung ano tawag doon? I-crush natin sila ba? Medyo maamoy pero hindi naman ganun ka-amoy kasi nga dried na sila. Ito nga pala guys ang mga tanim namin dito sa may bahay kubo na ginawa namin. At ito din guys yung aming tanim na mga cucumber, pero medyo umaano siya, parang kulang sa tubig. Pero palagi namin silang nilalagyan ng tubig. Kaya lang grabe yung init. Kaya medyo parang namamatay sila. At ito nga meron na kaming isang dito. Second harvest na namin to pag okay na. Tsaka yan At dito, meron akong Blueternate. Oh, yung Blueternate ko, itong mga manok kasi, nagustuhan nila yung Blueternate. Kung alam nyo ba yung Blueternate, maganda yung Blueternate na yan sa health natin. Kaya lang yung mga manok, kinakain nila yung leaves. Kaya yun. So ito guys, kailangan natin siyang dunutin. Yun? Basta kailangan natin siyang parang siya ba? Parang ilagay natin sa mga pananim. Yan, para lang siyang matigas na lupa. So guys, ilalagay din natin ito sa sa may dumi ng baka para dagdag na fertilizer sa atin na mga pananim, para medyo tumaba naman yung pananim natin. Tapos guys, haluin lang natin yung
ano ng baka at ng ito ano ng palay. Medyo maamoy. Ay, ano ba to? At ito nga pala guys, ang mga ano ba na yung mga ano ng vegetables natin. Ito carrots, ito carrots, ito. Tsaka ano ng saging. Pwede din nating ihalo. Pero wag lang nating isama kaagad kasi ano, paano tanim natin kaagad. So para magstay muna yan dito sa ano. Yung mga ano ng ano natin, pwede din nating halo dito para mag-ano siya, gawing fertilizer. Sayang naman. Tapos haluin na lang natin guys para na tong halo-halo tong aking ano nagawang fertilizer. Ito yung lupa. Ito yung lupa at ano, mahalo-halo na para na tayong kakain ito ng halo-halo. Joke lang. At ito na pala guys yung mga finished products. yung mga nagawa na namin nung nakaraan. Dito guys yung ano, yung tanim namin na ano, nilagyan ng fertilizer na ano ng baka, yung dumi ng baka at ng mga ano ng palay. So ang mga tanim ang ganda. Yan. At ito guys, hindi pa siya tumutubo na mga ano, na mga seeds na itinanim namin kasi kahapon lang to na itanim. Pero makikita ninyo na meron siyang mga fertilizer. Kung baka itanong ninyo pala mga guys, kung ano ba tong puti na to, bali tissue paper to. Diyan namin nilagay yung ang seed ng cucumber at seed ng ano to, ng okra. Kasi parang mas ano siya, mas 95 or 99% na tutubo yung ano, yung seed natin kapag nilagay natin siya sa may tissue paper tsaka ano. At kasi syempre yung tissue paper ano, hindi ka agad-agad na ano yung basa niya, kaya mabilis yung ano, yung seed na tumubo. Pwede nyo rin na itry kung gusto ninyo mga guys, at nang makita nyo rin.